Discussion about Section 40, Declarating Against Interest. Good morning, ma'am. My name is Den Salazar Ranque. My topic is all about Section 40, Declaration Against Interest. So, ang Declaration Against Interest is amoy ni ang pahayag naghihimo sa isa ka tawo na namatay na o dili na makahimo og testigo sa korte. Ini na pahayag is mahimong dawaton isip ebidensya kung ang iya kibaligi istorya is supak sa iya kaugalingong interest ug way tao na reasonable na musulti niini kung dili siya mo tuo nga tinuod ini. Then pananglitan kung naay tawo na miangkon na siya ang nakautang o nakahimo og sayop bisan makadaot ini sa iyang kaugalingon, mahimong dawaton ang iyang pahayag isip ebidensya. Example, si Juan is galaong sa iya amigo na maiya utang na 100,000 kang Pedro ug wala pa niya kabaydi. Paglabay ng pila ka buwan is namatay si Juan tapos nagkaroon kibali ng kaso about sa yadtong utang. Then, pwede gamiton sa korte ang pahayag ni Juan bilang declaration against interest kay patay na sa si Juan naman di na siya makatestigo. Og ang iya gilaong is laban sa iya kaugalingong interest kay giamin niya na maiya utang. Og way tao na basta-basta mo amin ng utang kung dili ini tinuod. Then, next is mga requisite or kinahanglanon. Number 1 is patay na o dili na makatestigo ang deklarant. Then ikaduha, ang pahayag is supak sa iyang kaugalingong interest, mahimong financial, personal o legal. Then ang ikatulo is nahibaw siya na sa panahon nag-iistorya niya ini na makadawat ini sa iyang kaugalingon. Then ang ikaupat is wala siya tuyo na mamakak o nagtuo siya na tinuod ang iya gisulti. Then next is reason for the rule. Necessity, tungod kay ang tao patay na o dili na makatestigo, ang iya pahayag is amo na lamang ang mahimo na magamit nga ebidensya. Then sa trustworthiness is kasagaran ang isa ka tawo is dili mosulti og butang na makadaot sa iyang kaugalingon kung dili ini tinuod na amo nagituuhan na mas kasaligan ang maong iya gipahayag. Then sa laktod na istorya, kung ang isa ka tawo is misulti og butang nga makadaot sa iyang kaugalingon o wala na kibali siya higayonan nga motestigo sa korte, ang iyang pahayag is mahimo na gamiton isip ebidensya kay kasagaran walay tao nga moangkon og sayop kung dili tinuod. Then next is reason for the rule. Ang rason nga nung gidawat sa korte ang declaration against interest kay kasagaran ang isa ka tawo dili mosulti og butang na makadaot sa iyang kaugalingon kung dili ini tinuod. Ang natural na batasan sa tao amo ang pagpanalipod kibali sa iya kaugalingon interest naman kung naay tao nga moangkon og sayop, utang o sala na makadaot sa iya, naay dako na posibilidad nga tinuod ang iya gisulti. Sa tinuod nga pagkaistorya, masaligan nato ang isa ka tawo kung nagsulti siya og butang na supak sa iya kaugalingong interest. So sa interest covered, ang interest nga sakop nini is proprietary interest, may kumbaga kinalaman sa iya kabtangan or propiedad. The next is pecuniary interest, may kumbaga kalabutan sa kwarta o financial nga kahimtang. Next is penal interest, may kalabutan sa kriminal nga responsibilidad o silot. Importante na sa panahon nga gihimo na ang pahayag na ihibawo ang deklarant nga makadaot ini sa iya kaugalingon. Ang kadaot kinahanglan tinuod og klaro na sa
higayon dili kay possible pa lang mahitabo sa maabutay or may kondisyon pa. Kung buhi pa ang deklarant ug mahimo pa siyang motestigo sa korte, dili na gamiton ang declaration against interest expection. Ang iya kuan kibali pahayag mahimo na konsiderahon nga admission patok sa iya kaugalingon, ug kung motestigo siya apan kung supakon niya ang iya daan na gisulti istorya, ang pahayag kibali mahimo nga gamiton isip prior inconsistent statement o ebidensya nga nagpakita nga lahi ang iya gisulti kinaadto og karon, tumiagi og karon kibali. Then next is interest covered. Kung ang declarant o ang tao nga naghimo sa pahayag is buhi pa ug mahimo pa nga motestigo sa korte, dili na kini gamiton isip declaration against interest. Sa ingon nga sitwasyon, ang iya kibali pahayag is mahimo na dawaton isip admission o pag-angkon na mahimong gamiton patok sa iya kaugalingon. Kung motestigo siya sa korte ug iya ilimod ang iya daan na gisulti, ang maong pahayag is mahimo nga gamiton isip prior inconsistent statement na nagpasabot nga naay kalainan sa iya gisulti iton miagi og ang gisulti niya karon. Then next is sa established case. Is isa ka importante nga kaso nga may kalabutan niini mao ang kaso nila Ellen Sarmenta ug Alan Gomez. Gasugod ini sa kaso sa pag-abduct, pagpanglugos o pagpatay sa duha ka estudyante sa University of Philippines, Los Baños adto 1993. Ang mayor sa Calauan na si Antonio Sanchez og pipila sa iyang mga kauban gikasuhan og nakit-an nga sad-an sa korte. Pagkahuman giapilar ang kaso ngadto sa Supreme Court of the Philippines, then gisusi ang pag-utro ang ebidensya. Ang kibali ang pagkasad-an sa mga akusado og ang silot nga gipataw sa ila. So kung buhi pa ang declarant ug mahimo pa siyang motestigo, ang iyang pahayag dili na declaration against interest kundi mahimong admission o prior inconsistent statement. Isa sa mga kaso nalambigit ini is mao ang Sarmenta Gomez case, diin si dating Mayor Antonio Sanchez og ang iyang mga kauban is nakit-an nga sad-an sa pag-abduct or pagpanlugos pagpanlugos o pagpatay sa duha ka estudyante sa UP Los Baños. Yun lang po, ma'am. Salamat.